Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo. Gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang malaking pagmamahal natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ay magpapatawad sa atin. Yan. Maging sa ating kapwa-tao. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo mga mensahe ito mula po sa bagong di pa ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 7, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. Kaya't sinasabi ko sa iyo ang malaking pagmamahal na pinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang maraming kasalanan niya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Patuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 4, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat ay magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Patuloy po natin sa Taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kagayoy makagawa ng mabuti. Huwag kayong hangad, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 25 hanggang 28. Ito po ang mensahe. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guruan niya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama sa sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Ngayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa inyo, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na ang malaking pagmamahal natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo ay magpapatawad sa atin. Yan. Nais mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na yung kapatawaran ay yung kapatawaran ng mga pagkakasala natin ay atin lamang makakamit kung tayo may tunay at may malaking pagmamahal sa ating banal na Panginoon Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Pagtupad natin sa kalooban ng Panginoon Diyos, ganun natin ipamamalas yung ating pagmamahal sa ating banal na Panginoon Diyos. Paano ba natin papakita na ang pagmamahal natin sa banal na Panginoon Diyos? Sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang kalooban. Pangunahin, yung sinasabi doon sa kautusan, binasa natin, ibigin mo ang Panginoon Diyos mo na buong puso, buong lakas pag-isip. Gayon din yung kapwa-tao. Ngayon, kung ating susundin at yan ay inaral ng ating mabuting balita ng Panginoon sa Kristo na tayo ay magkaroon ng malaking malasakit at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ngayon, kung susundin natin yung mabuting balita, ganyan natin mamahalin ng Panginoon Diyos, partikular sa pagmamahal natin sa kapwa-tao,
ay paano natin mamahalin, napapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos at pagmamahal natin doon sa kapwa-tao. Paano halimbawa, tumulong ka, matuto tayong tumulong sa kapwa-tao natin. Maraming pagtulong na pwede natin gawin. Yung may sakit, dalhin natin sa ospital para mapagaling natin. Yung nangangailangan ng mustisya, tulungan natin. Yung nangangailangan ng pinansyal, tulungan natin. So maraming tulong na malasakit ngayon. Dapat ito ay may taus-pusong pagmamahal, pagmamalasakit, alang-alang sa Panginoon Diyos. Dapat ganun. Di ba kapag tayo tumutulong, nararamdaman naman natin yan. So yun yung malasakit natin at hindi basta-basta pakiramdam mo lang. Kinakailangan ay sa pamamagitan ng Panginoon Diyos ginagawa mo yon. At minamahal mo ang Panginoon Diyos kaya ka tumutulong sa kapwa at syempre yun ay yun yung malasakit mo na nararamdaman mo at alang-alang sa Panginoon Diyos. Sa gayon, kung ganun kalaki yung pagmamahal mo at pinapakita mo sa pagtubad ng kalooban ng Panginoon Diyos, halimbawa, ginagawa mo yun just because ikaw ay yun yung mabuti na kalooban ng pagmamahal mo sa Panginoon Diyos. So, mapapatawad na yung malaking paggawa mo ng kabutihan, malaking pagmamahal mo sa Panginoon Diyos bilang hain mo yung sarili mo, ganun kalaki ka papatawarin kung nagkakasala ka. At pinakamahalaga, matupad mo yung mabuting balita upang sa gayon ay hindi ka magkasala. Kung natutupad mo yan, mulat ka na ron, kaya lang syempre kaya kung ikaw ay namulat na yung magulang mo mula maliit ka pa, natuturuan ka na, so ikaw ay naaaral na hindi ka magkamali, bagamat ang tao ay nagkakamali. So ngayon kung nagkakamali tayo, pilitin natin matupad yung mabuting balita at tayo ay magsisi sa Panginoon Diyos. So dadasal tayo syempre ng buong puso, taos puso, direkta. Sa may direkta tayo pananampalataya, taos puso. Yung ating pagsisisi, taos puso, yun yung pagmamahal natin sa Panginoon Diyos na tayo ay lumalapit sa Kanya at maliban pa doon sa iba't ibang mga hain natin, kagaya ng pagpupuri, kagaya ng pakikisa doon sa simbahan, mga ganon, iba't ibang mga aktibidades ng ating reliyon o iba't ibang sinasabi ng Bible. At yung ating gawa ay tayo dapat ay sinusunod natin yung mabuting balita, hindi tayo nagkakamali. So ganun natin kamahal ng Panginoon Diyos kung nasusunod natin yung mabuting balita. Ngayon, pag ibayon natin ang pagsunod noon, sa gayon ay napapawi yung ating mga pagkakasala sa ating mabubuting mga ginagawa. So, kailangan ay gawin natin ang malaking bagay na iba yung kabutihan. Sabi nga sa lahat ng pagkakataon, gawin natin yung mabuti dahil masama nga yung takbo ng daigdig. So, andyan may pana yung masasama. So, gagawin natin ang lahat na magagawa natin mabuti. Alang-alang sa Panginoon Diyos ay hindi gagawa ng masama. Malaking pagmamahal na pinapakita mo sa Panginoon Diyos na naiiwasan mo yung paggawa ng hindi mabuti just because ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Ikaw ay nagmamalasakit sa kapwa-tao mo, gumagawa ka ng iba yung kabutihan just because yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. At yun ay ikaw ay may taos-pusong pagmamalasakit sa yung puso na yun ay ginagawa mo na may pananampalataya. Kasi yung pagtulong, pag walang pananampalataya ay baliwala yun. Kahit magpakamatay ka pa, kailangan may pagmamahal ka talaga, may malasakit ka. Or else ikaw ay magmamalasakit ka at yun ay ginagawa mo dahil yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. At yun ay pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Kailangan makitaan ka ng pagmamahal at mayroong ka pananampalataya sa Panginoon Diyos. Doon sa pagmamahal mo. Dapat ganun yun. Mayroon kang pananampalataya at tapos yung gabay ng pagmamahal sa Panginoon Diyos kasama doon sa pagmamalasakit mo sa kapwa-tao. So ganun tayo dapat nagmamahal. Sa ganun napapawi din yung mga kasalanan. So kung nagkasala ka, gaano ka laking pagkabutihan ang gagawin mo, pagpapakita ng pagsisisi sa Panginoon Diyos para mapatawad ka niya kung nagkakamali ka. Gawin mo lahat na pagsisisi mo sa Panginoon Diyos, pamalas mo sa Kanya ang malaking pagsisisi mo para mapatawad ka niya sa pagkakasala mo. Gumawa ka ng ikaw ay manampalataya ng Diyos, gumawa ka ng iba yung kabutihan, mga ganun, para ikaw ay mapatawad niya sa iyong mga pagkakasala. So, ikaw ay gawin mo yung iba't ibang mga direktang pananampalataya mo,
tapos puso pang dadasal mo at iba yung pamumuhay na mabuti at iba't ibang mga direktang paggawa mo na mabuti sa kapwa-tao para pagmamahal mo sa kapwa-tao mo para ikaw ay bilang pagmamahal mo sa Panginoon Diyos, ikaw ay makagawa ng mabuti at mapawi yung mga kasalanan na nagagawa mo araw-araw na na-offset mo doon sa iyong mabuting mga gawa. Kaya kailangan timbang palagi na marami mabuti kaysa doon sa nagkakamali ka. At iwasan natin na magkamali tayo na may kamatayan spiritual o mabigat na pagkakamali sapagkat maaari tayo mapahamak o ituloy tayo ng mabigat ng ating mga Panginoon. Lalo labag sa batas siya. So, diba? So ano yung iba yung kabutihan mo kung lumabag ka sa batas? Mabigat yun. So kung ang pagkakasala mo, heinous crime. So pinanagutan mo sa loob. Yun ang pinakambayad mo. Na ikaw, doon ka magsisi sa loob para ma-repent mo yung kasalanan mo. Gagawa ka ng iba yung kabutihan sa loob mula doon sa kaparusahan na tinatanong para ikaw ay mapatawad sa pagkakasala. Or else sa labas, gumawa ka na iba yung kabutihan pero kung mabigat ng ang ginawa mo, dapat na lang pagdusahan mo sa loob niya. Ngayon, kung kapag bibigyan ka ng Diyos na ikaw ay ng gobyerno na mamuhay ka sa labas, pag-ibayuhin mo yung mabuting gawa mo para ma-upset mo yun. Para sabay pagbibigay pagkakataon ng Diyos sa'yo na hindi ka nakulong doon sa pagkadami-dami mong kasamaan, hindi ka makulong. Ayun. Dahil kung napagbibigyan ka ng Diyos na andun ka sa laya, gawin mo lahat para makapagbago ka. Kaya kung hindi mo gagawin yun, so darating yung time na ikaw ay mapaparusahan, itutuwid ka. So, mabigat na pagtutuwid ang gagawin sa iyo o parusa, kagaya ng pamamarusa sa ulungan, pagtutuwid, pamamarusa na ikaw ay magbago. Ay mahirap kung doon ka naman manumunuin ng habang panahon sa ulungan kung heinous crime yung nagawa. Mabibigat na krimen. So, kasi yung mabibigat na krimen, may kamatayang spiritual din sa Panginoon Diyos yun na ating ginagawa. Alam mo, na-net up ka. Kapag na-net up, para paninira. Yung paninira kasi na mabigat para persecution. Na sinira ang tao, parang gusto mo makulong o mapasama, ay may kamatayang spiritual sa Panginoon Diyos yan. O pumatay ka ng tao, mabibigat ng pagkakasala na may kamatayang spiritual. Mabigat yun. So kung may kamatayang spiritual yan, so mahirap na gagawa ka na iba yung pagbabago, pagsisisi para mapawi sa iyo ng Panginoon Diyos mo yan. Kagaya magbubusa ka sa kulungan or else iba yung kabutihan. Ay napakabigat na kabutihan na gagawin mo, so kung rin maaaring buhay mo kung halimbawa pumatay ka ng tao or else iba't ibang mga masasamang gawa na ginawa mo, natutumbasan mo ng buhay mo para mapagbayaran mo yung kasama or tutumbasan mo na iba yung kabutihan na iba yung pagpapalataya at paggawa ng mabuti sa kapwa para ma-offset mo yung mga kasama. Kung ikaw sa sarili mo titimbangin mo, malalaman, kita mo na sa sarili mo kung magawa ka ng matino, di ba? Kung na-offset mo, yung ginawa mo masama. Kaya kinakailangan may gabay ng mabuti muli kasi pag minsan paningin natin sa sarili ay mali na akala mo nakagagawa ka ng mabuti, akala mas mabuti yung nagagawa mo kaysa hindi. Halimbawa, example, ikaw ay may-ari ka ng isang television station, dami mo empleyado, 2,000, pumatay ka ng isang bata bilang may-ari. Ibig sabihin ba, kahit meron ka binubuhay na 1,000 mga manggagawa ron o 2,000 manggagawa, pag pumatay ka ng isang bata, i-honor mo ka, papatawarin ka ng gobyerno at ikaw i-absent na sa Diyos. Lamang ba yung yung negosyo mo, trabaho ka ng marami sa pumatay ka dun sa isang maliit na bata, diba? Kahit sanggol pa yun, kung nagpa-abort ka lang, diba? Diba malaking pagkakasala yun, may kamatayan ng spiritual yun. Makukulong ka, magbabago ka sa loob, lifetime, diba? Sinayang mo ang lahat, hindi mo mahirap itumbas yun doon sa ginawa mo na yun. Kung titingnan mo, diba? Sa batas pa lang malaki na yung kasalanan mo na pwede na mo sa Diyos pa kaya, diba? Kaya hindi mo masasabi gano'n na ikaw ay, kaya pag mali yung paningin mo roon, mahirap na, diba? But Diyos pa rin ang huhusga. Ayun,
ano iba yung kabutihan sa ano iba yung kabutihan ang gagawin mo, sabihin mo ay makatwiran ba yon? Kahit pumatay naman ako ng maliit na bata, meron naman ako isang television station na nagpapasweldo ng 2,000 people, diba? Katwiran yun, hindi, diba? Kahit papatay ka ng isang tao, kaya mo nang bumuhay ng, kaya mo nang magpasweldo ng 2,000 na tao, fair ba yun? So malaki magkakasala mo sa Diyos dun, di ba? Lalo na patuloy mo ginagawa yun. Kahit minsan lang, di ba? Kaya kailangan iba yung kabutihan ng gagawin. Pero pag gano'n ng pagkakasala, labag sa batas na gano'n, doon ka tutuloy sa gobyerno ng Diyos bago bago ka mapatawad ng Panginoon Diyos. Bumulo ka ng habang buhay doon, di ba? Para mayroon ka repentance sa spirit mo pagdating ng panahon. But yun ang kabayaran mo ron. Pero kung itatapat mo yung sweldo ka ng sangkatutang na tao, hindi matapatan yun. Illegal. Sa Diyos, lalo na siguro. Diba? So kaya kinakailangan ay alam natin ng mabuti kung ano ang iba yung kabutihan at kung paano gagawa tayo ng mabuti. Paano matatapat mo doon sa ginagawa mo masama. Ang iba yung pagsisisi na gagawin mo sa Panginoon Diyos para mapagbayaran mo yung kasama ang ginagawa. Hindi ka basta nagsisi. Diba? Sorry po ba? So, kailangan susundin mo yung magbabago ka. Diba? Hindi labas sa ilong na pagsisisi. So, mayroon change na ginagawa. Kaya kung patuloy, maaaring pagbaguhin ka ng Diyos sa mabigat na bagay. Kung paglabag sa batas, lalo lumulong. Kaya yung ang napakabuti natin, hindi tayo gumagawa ng masama. Sinusubo ka pa ng Panginoon Diyos. Tinitingnan kung iba yung kabutihan mo, diba? Kung talagang yan, tayo dinadalisay pa sa ating pagtupad sa Panginoon Diyos. Dahil na kung gumawa ka ng masama, diba? Iba yung kabutihan mo, lalo, diba? Double. So yun, at sana ay nagabayan naman kayo na kung paano tayo makapagmumuhay na may iba yung effort ng pagtubad at pagmamahal sa Panginoon Diyos para kung tayo man ay meron pang di pagkakamali na napapawi agad yung mga pagkakasala natin. Bago sa pinakamalaga, iwasan natin ng pagkakamali para tayo ay kalugdan ng Panginoon Diyos, tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu. Siyempre, gagabayan tayo ng Panginoon Diyos ng magandang pamumuhay, hindi tayo sa magsama, hindi tayo bigyan ng bigat ng mga pasanin para maging dalisay tayo sa paggawa ng mabuti. Diba? Yung away tayo, lahat naman tayo nagtatrabaho, nabigyan ng bagay na yan ay ating pagsubok sa buhay. Paano natin iraraos kung tayo maging mabuting trabahador? Hindi kapwa-tao tayo, diba? Sa paano mo sundin mabuting balita sa galugot natin ng buhay mo. Trabaho ka, ako yung pagkaparapan. Simple as that, diba? Kung yung routine ng buhay, nagsawa ka, mabuti ng tatay, mabuti ng pamilya. Diba? Ganun lang kasimple. So sana ay nagabayan naman kayo at kung paano tayo makapamumuhay ng mabuti at lalo na naman para sisiyan natin ang ating pagkakasala na alam na tayo magmamahal para sa pagsisisi ng ating pagkakasala patawad tayo at tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual. Sana naliwanagan naman kayo at nabuklod ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagsabuhay at pagkayag ng mabuting balita dito sa ating pagpapalaganap nito. Sana ay kayo ay patuloy niyang nabuklod at patuloy niyang gabayan tayo ng kanyang milagro ng kaliwanagan at kaliwanagan at iba't ibang pagmilagro mula sa Banal na Santa Maria. Gabayan niya tayo ng kanyang milagro at kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Maliwanagan kayo at gabayan sa pagpapad ng mabuting balita sa pagbubukod dito ng Panginoon Kristo sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. Na tayo ay patuloy niyang tayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Kristo. So yun, ang lahat at lalo din mga pamahalaan na kayong nagabay at maliwanagan. So yung yung ating iba't ibang mga reliyon, sana ay kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, magunawan tayo ng mga reliyon, magkaisa tayo sa interfaith unity, unawain natin yung ating mga reliyon, mga paniniwala, lalo yung mga walang reliyon, at yung higit yung mga Christian believers,
iba't ibang Christian believers, magkaisa tayo sa ating sa Interfaith Unity, tayo magsama-sama pa rin sa ating sa ating way of faith in Christ to God, in faith to God, in saving the world para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, ay mayroon pa rin tayong pagkakaisa at tayo ay nag-unite sa Interfaith Unity na nag-uunawan tayo ng ating way of faith. Iba't iba man yung Ginoo Diyos or iba't iba ng way of faith natin in God sa Interfaith Unity or even in Jesus Christ sa mga Christian naman. So at least nagkakaisa pa rin tayo dyan at nag-uunawaan ng mga reliyon. Sabi maging ehemplo tayo na kahit may iba't iba tayong paniniwala, dahil ang mga tao ay may iba't ibang paniniwala, lalo sa politika, so nagkakaisa pa rin tayo in peace. Diba? So ngayon ay nakagagabay tayo ng iba't ng kapayapaan, pagmamahalan sa bawat family, community, bansa, mundo at mga kapamahalaan. At nagiging unite pa rin tayo in guiding the government for the practical legal peace na pinatutupad para tayo magkaroon ng kapayapaan, which is the government is also as part of the faith, kagaya ng ating faith na Christian, na gawa rin ng Panginoon Diyos para magkaroon din tayo ng kasalan. Even though kung paningin naman ng iba yung mga practical yan, so we have a practicality of men in the government para tayo magkaroon ng kapayapaan. So yun, aside from that, ay doon sa CBCP Vatican Church, sana patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo po pagbukluri ng sangkatawan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayunan, patuloy tayong nananampalataya, umaasa ng paggabay palagi sa atin ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria ng kaliwanagan, iba't ibang pagbimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang presensya sa mga oras na tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan at kayo ay mahikayat, kayo ay patuloy na mahikayat ko sa pagbubuklod na ito ng Panginoon sa Kristo, patuloy na pagbubuklod ng Panginoon sa Kristo sa mabuting balita. Yan. At yung kapamahalaan ay magabayan ng iba't ibang milagro ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating paggabay ng mabuting balita. Maliwanagan yung kapamahalaan, mga pamahalaan, maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Santa Maria ng mabuting balita. Mamahala kayo ng mabuti at matuwid, tugulin yung karapatang ng tao, patas ng hustisya, sa gayon makikinabang yung inyong mga maya, makapumuhay sila ng munlan, kapayapa at ayos sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon, sa mga Panginoon sa Kristo, at at sila ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual sa may maganda tayo pamamahala. Muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na kayo ay aking hinikaya na ating paborya at pasalamatan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.